Hi Scorpio! Salamat sa pagbalik o salamat sa pagbisita dito sa ating channel. At ito ay Scorpio reading, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus para sa buwan ng Abril. At kunin nyo lang kung ano yung nagre-resonate sa inyo. Tapon nyo yung hindi. Oops! Marami. Pero naniniwala ako na meron kayong makukuha dito sa reading na ito. Maaaring sa Oracle card 10 at the end of the reading. Core energies muna tayo. Sabi nga ni Sinaida Seva, rest in peace. Tayo ay may free will. Ito ay mga gabay lamang. Tayo ay may free will. Gamitin natin ito. So, kung hindi naka-resonate, maaaring next month yung reading sa susunod na buwan or sa susunod, subscribe lang kayo para masubaybayan na ang pagdating ng bagong reading. So, maaaring nandun yung mensahe na makaka-resonate kayo. Pero ito ngayon, yun nga, naniniwala ako, meron dito kayo makukuha. Okay, naghahabol tayo, dear Scorpio. Dalawa. King of Wands, somebody na passionate, creative person, pwedeng gano'n, nagkatrabaho sa creative industries, artist, performer, photographer, ganyan, filmmaker, marketer, salesman, gano'n. Charming siya, very passionate and charming, pwedeng smooth talker, maraming plano in life, restlessness, I don't know, pero tingnan mo siya, nakatingin siya dito. Pwedeng you're dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, and parang may iba sa kanya. Si Scorpio kasi very intuitive kayo. At yung intuition nyo hindi lang basta kutob, pero malupit na kutob, may psychic, ewan ko kung pinanganak kayong psychic. Karamihan na ng psychic Scorpio, I mean, siguro sa circle ko lang, pero ganun, may ibang kayong nararamdaman. Iba, that means kutob na kakaiba dito sa fire sign na ito. Pwedeng partner mo to, and hindi ka matahimik dun sa nararamdaman mo na yun, sa tao na yun. Hindi ko alam kung love ito, I mean in love ka sa taong yun, pero may pagtataka, may hihinala. Sorry Scorpio, pero yun yung nakupipick up ko. Paghihinala, pwedeng classmate mo to, katrabaho, maaari din kasing baby daddy ito, na baby daddy, baby mama, na hindi ka na, parang tumigil na siya sa pagsustento sa anak nyo. Pwedeng ganon. So, ikaw, parang, what's going on? Meron nangyayari na hindi ka matahimik at napapaisip ka, ano kaya yun? Maaaring ikaw to, naiinis ka na, tinatarayan mo na siya. Pwede ding meron kayong legal battle in terms of custody. Delayed na mga plano. I mean, may plano kayo na gawin to, pero hindi pa nangyayari. So, napapaisip ka, anong ganap? Anong meron? Parang hindi maganda ang pakiramdam ko sa hindi pag-communicate sa akin ng tao na ito. Siguro sinasabi niya na busy lang siya sa work. Siguro invite mo tong tao na to na mag-invest na sa ganito, pero ayaw nila. And medyo napikon ka sa response nila. Maaaring tong tao na to ay mas matanda sa'yo. May age gap kayo. So, lagi niyang binibenga sa'yo na parang hindi mo kasi naiintindihan. Pagdating ko sa ganitong age, maintindihan mo, or pag naging, ewan ko, co-owner ka na, siguro may business siya, mataas yung posisyon niya. Harshly siguro, nagkakasakitan na kayo. Harsh words na yun na itatapon sa isa't isa. Siguro sinasabi nitong tao na to na parang, subukan mo kaya magtrabaho, kaya subukan mo maging boss, baka maintindihan mo yung ginagawa ko. Yung mga ganun, na kaya mo naman palampasin yung sakit ng sinabi nila, pero, at kung tutuusin, kaya mong gantihan yun, na masakit din ang salita, pero parang ikaw, more than that, napapaisip ka parang, bakit parang biglang naging ganto to?
na hindi ka matahimik kasi may mali, pero hindi mo siguro mahanap kung ano yung mali. Parang may mali, tas parang ang pakiramdam mo, powerless ka, wala kang magawa. Kasi ayaw mo na rin sigurong i-open yan sa kanya kasi magagalit lang siya. Pero gusto mo sana na kausapin ka niya. Masyadong marami yan. Pwedeng nasa legal battle kayo, yun nga ng custody. Pero may papanalo mo yun. Pero between sa inyong dalawa, may miscommunication. Hindi kayo magkaintindihan sa ilang mga bagay. And nakakapagtaka na parang may nagbago, or nakakapagtaka na hindi naman kayo ganun dati, or hindi naman siya nagtatago sa'yo. Siguro feeling mo may tinatago siya sa'yo, and parang hindi ka sanay. Hindi ka sanay. Tapos pag tinatanong ka niya, hindi ka din naman honest sa pagsabi na parang may problema ako sa'yo. Yan, ganun. Okay lang ako, gaganon ka. So, parang, hindi, walang problema. Okay lang ako. Di ba sabi nila, pag sinabi ng babae yun, okay lang ako, hindi siya okay. So, may ganun na pagsabi. Meron kang hinihintay. Or siguro, hinihintay mo yung resulta ng legal battle na to. Pwedeng ganun. Tapos, may pagod, napapagod na. Kasi parang kailan ba matatapos to? Pwede din na meron kang gustong i-pursue na tao, tapos hinihintay mo lang na parang waiting for the other shoe to drop. Hinihintay mo lang na hiwalayan ka. Hinihintay mo lang na makipaghiwalay sa'yo yung asawa mo. Ayaw mo sa'yo manggaling. Pwede din na may hinihintay kayo na isang bagay. At pwede na hinihintay mo lang matapos yung bahay nyo. Pero meron kang major upheaval, major na mangyayari, or major na nangyayari sa'yo ngayon. Sarang sampal sa mukha mo ng universe. Pwede kasi na itong tao na to, yung charming na sinasabi ko, yung artist, yung creative person, somebody older than you na ina-admire mo. Pwedeng nakatrabaho mo na meet mo somewhere. Tapos, siya, parang ito din yung reading mo last time. Hindi ko sure o yung English to, medyo halo-halo na sa utak ko, pero parang ganun din. Meron tao na ina-admire ka, hindi mo akalain na you will see this person sobrang differently. Kasi siguro boss mo to, siguro kaibigan mo na matanda sa'yo. Worst is, baka kamag-anak mo, malayong kamag-anak, ganun, kinakapatid, mas matanda sa'yo. Tapos parang may attraction sa kanya. And yung pagdating ng tao na to sa buhay mo, doon biglang mo ito yun, yung tower, doon mo biglang na-realize na shit, parang I am in the wrong relationship all along. So maybe yun yung waiting for the other shoe to drop. Hinihintay mo na lang na hiwalayan ka, or hinihintay mo na lang na masira. Sorry, pero yun yung pick up ko eh. Hinihintay mo na lang na kung kayo yung karelasyon ni Scorpio, sorry. Kung kayo si Scorpio, sorry din, baka ewan ko. Basta hinihintay mo na lang na matapos na to kasi gusto mo, di ba unang-una ko sinabi, paghahabol, gusto mong puntahan tong tao na to, you want to move towards this person, and hindi ka mapakalin kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi mali eh. So yun na. Pwede din na itong sampal ni universe na to is siya yung may third party affair, ganon. Tapos yun na yung wake up call sa'yo ni universe na tama na, tigil mo na yan, te. Kailangan ng kailangan mo ng mag-isip ng game plan, magplano, kailangan mo na ayusin yung buhay mo, ganyan. Whatever this is, kung ano man yung long-term issue, kasi di ba sabi ko kanina parang may pagod na, parang kailan mo matatapos to. Kung ano man yung bagay na wini-wish mo na matatapos na siya this April. Sasabog na lahat. So, ano lang siya,
wake up call o kaya makakalaya ka na dun kasi you must be in a relationship na katulad nung sa Sagittarius, you could be dealing with a Sagittarius. Sa Sagittarius, you could be stuck in a relationship ka nga, pero you feel also alone. Parang wala kang karelasyon. Pwede ding naiwan ka sa ere, ganon. Makakalaya ka na dun. Itong tower na to, maaaring masakit. Masakit talaga siya. It would sting. So bad. Masakit siya and parang, bakit ako makapag-ganon ka? Bakit nangyari to? Major siya na shitty situation na mangyayari sa'yo. Pero, ang good news dun, sign yun na hindi talaga solid yung foundation na nabuo sa inyong dalawa. So, sign din yun na makakapagsimula ka ng panibago, makakamit mo ang hustisya, at makakalaya ka na sa sitwasyon na matagal mo nang iniiwasan. Kasi puro iwas lang eh. Pero yung totoo, hindi naman talaga fit. Hindi naman talaga compatible. Pinilit mo lang maging compatible, yung ganun. Pero hindi talaga kayo aligned ng values, hindi talaga kayo aligned ng personality, hindi nyo kaya magbigayan sa isa't isa. And yung presence ng taong na to, parang na-realize mo, oh shit, parang bakit kasi yung current partner ko yung pinili ko, meron namang mga taong katulad nito, yung ganun. Hindi mo akalain, siguro may sudden realization ka na parang ganito pala yung tao na gusto ko, yung ganun. Pwedeng ganun eh. Meron kang hinihintay. Hindi ko alam kung ano hinihintay mo. Yun nga, na waiting for the other shoe to drop. Na matapos na. Alam mo yung paano na, diba sa relasyon usually, merong panahon yan na you will see it coming. Alam mo na parang wala na to. Pero hinihintay mo na lang na umamin siya na meron siyang karelasyon ng iba, or hinihintay mo na lang na mag-fall apart siya. Hinihintay mo na lang na sumabog ang lahat. Hinihintay mo na lang yung final sampal from the universe. And guess what? Mukhang this April, it will come. See? Scorpio. Okay. Siguro kaya naghihintay ka kasi parang hindi ganun kalakas yung loob mo para mag-initiate na tapusin na natin to kasi baka mag-backfire sa'yo. Baka makarma ka bigla na parang bakit ko ba ginawa yun? So, you'd rather have them go to you at sila yung mag-break ng news sa'yo. Pero changes ang dami mong major arcana, ang daming pagbabago na magaganap sa'yo this April, na hindi mo pwedeng inaasahan mo, pero hindi siya yung familiar sa'yo, hindi siya yung bagay na hindi mo ina-expect na this April siya mangyayari. Alam mo na mangyayari siya, pero hindi mo akalain na this April siya mangyayari. So, I guess ready ka for this death. I mean, hindi ibig sabihin nito may mamamatay ha. Pwedeng death of a relationship. Ang death is transformation, new way of life, at padating yun sa'yo. And no matter how this looks like, itong new way of life na to, tingin ko kalayaan to. Kalayaan dun sa panahon na feeling mo nag-iisa ka. Kalayaan mula dun sa hindi mo pakali, dun sa anxiety, dun sa restlessness, pagod, exhaustion na nararamdaman mo. Makakalaya ka na dun, dear Scorpio. Maaaring hindi ka mahina yung loob mo for that, pero panahon na para mangyari siya. So, itong tao na to, huwag mo ipilit yung sarili mo sa kanya. Kasi, tingnan mo, hindi siya, ewan ko, pwede siya source of inspiration, pero huwag ka maghabol. Huwag ka maghabol, dear Scorpio. Tapusin mo muna yung issue sa current mo na sitwasyon bago ka mag-jump into a relationship. Ow! Okay. Ingat ka sa tao na nagpapanggap na, ay, shit, baka best friend mo yung sorry. Pero baka for some of you, pwedeng best friend mo yung third party. Pwede din best friend kung ikaw yung may third party, best friend niya yung magiging bagong lover mo. Regardless kung
na-attract ka isa-isang tao, tapusin mo muna. Hintay mo muna tong sampal ni universe. Mag-clean slate muna tayo, no? Bago tayo mag third party. Anyway, meron tao sa paligid mo na hindi sila, akala mo mabait, akala mo they have your best interests at heart, pero hindi. So, ingat ka sa tao na to. Pwede din mas matanda sa'yo. Pwede din na nanay nung partner mo na take care about you. Parang, umalis ka na. Parang makipag-break ka na. Binubuyo ka ng ganon. Pero ang totoo, alam niya na may something dun sa anak niya. Pwedeng ganon. Pwedeng sa isang tao lang yung nakaka-resonate doon, pero pwedeng ganun. Ingat ka na may ganung tao. So, yung Eva na to kasi hindi mo alam kung pusit ba siya o tao siya na may puso. So, ang nasa isip ko, wag basta-basta magtitiwala. Pero, totoo naman yun, fact naman yun eh. Wag basta-basta magtitiwala. Ayoko sabihin na wag mong pagkatiwalaan yung ate ng partner mo, parents ng partner mo, kasi that's not for me to say. Pero ingat ka lang doon sa tao na yung malakas naman ng kutob ni Scorpio eh. May tao na nagpapanggap. Actually, pwedeng hindi niya sinasadya na magpanggap eh. Ayaw niya lang sa'yo, ganun. Ingat ka sa mga plastic. So, yun lang ang masasabi ko. Thank you for being here, Scorpio. Sana makita ko pa ulit kayo next time. Subscribe lang, or like, share, subscribe, para makasubaybayan natin ang mga new uploads ko. My name is AE and see you soon. Thank you, Scorpio. Bye-bye.